Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:11 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radio Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon. Inang Headliners Boss. Huwebes, Hulyo 30, tuig 2026. Inyong inyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Third ID Commander na promote na bilang Major General. 21 kapunong barangay sa Negros, graduate na sa Executive Leadership Program. Kapis na ko ang ikatatlong sunod nga kampyonato sa 2026 Regional Rescue Olympics. Precious Kabuya mag-representa sa Pilipinas sa 2026 OCR World Championship sa Ireland. Pasig City nagpanguna sa Hill Awards 2026 pabiya kag Carles Suludman sa top 3. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Na-promote na si 3rd Infantry Division Commander Joey Escanilla sa rangko nga Major General. Ang pag-confer sang rangko, ginpanguna ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio G. Navarrete sa Philippine Army Officers Clubhouse, Fort Bonifacio, Taguig City. Si Major General Escanillas tumandog sang Alimudyan, Iloilo, ang gindesignar bilang ika-36 nga commander sang 3rd ID sa July 15, 2026. Antes mga 3rd ID commander, nag-alaga din bilang Assistant Division Commander kag nakauyat sa pila ka key position sa division nga ginalakipan sa Joint Task Force Cebu kag 302nd Infantry Brigade sa Negros Oriental. Ang promotion Escanillas nagatagbugal kag inspirasyon sa tagsa ka spearhead trooper nga padayon ng misyon para sa malinong kag matawhay nga komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, nadakpan sang Police Regional Office 6 ang tatlo ka most wanted person sa asud-asud nga manhunt operation sa Iloilo bilang kabahin sang padayon nga kampanya batok sa mga may salabton sa layi. Sa Banwa sang Kalinog, nadakpan sang kapulisan si alias sa Pio, top 10 provincial most wanted person sang Iloilo kag may kaso nga homicide. Samtang sa Banwa sang New Lucena, nadakpan naman si alias Pope, top 1 municipal most wanted person kag may mga kaso nga homicide kag less serious physical injuries. Sa isa pagid ka operasyon, nadakpan naman si alias Gary, top 10 municipal most wanted sa Barangay Poblasyon, Kabatuan. Nagapangatubang ang suspect sang kasong attempted murder. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyan tagsa kapagdakop sa mga most wanted person, isa ka importante nga tikang agud mahatag ang hustisya kag mapabili ng kalinong kag katawhay sa mga komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 21 kapunong barangay sa Negros Occidental graduate na sa Executive Leadership Program. Detalye sang balita, JPL. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Nakatapos na sa Executive Certificate Program for Barangay Leadership Governance kung ECP-BLG ang 21 kapunong barangay sa Negros Occidental. Kaangay sa mga regular ng estudyante, ang mga punong barangay nagpakigbahin sa isa ka graduation ceremony sining karon lang. Ang Executive Certificate Scholarship Program, isa ka joint initiative sa Provincial Government of Negros Occidental kag Carlos Hilado Memorial State University. Katuyuan sini nga mapasanyog ang mga punong barangay sa patag sang leadership, public administration kag local governance. Duha ka punong barangay ang nakaangkon sang with highest distinction honors nga ginalakipan ng Marina Amasio sang Pag-ayon Pulupandan kag Cherry Hope Bilarga sang Suay Himamaydan City. Samtang 7 kiban pa nga kapitan ang nakakuha sang academic excellence. Kadungan siyang iya pagpanginbulahan ginpahanumdom ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa tanan nga graduates nga ang maayo nga pagpamuno nagakinahanglan sang maayo nga intensyon. Nagpanugyan man siya sa mga punong barangay nga gamito ng ila tinunan sa ila pagpangalagad sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, madinalagon nga nakuha sa probinsya sang Capiz ang ikatatlong nga sunod nga kampyonato sa 2026 Regional Rescue Olympics. Giniwat ang awarding ceremony sa ang kompetisyon sa Biniran Sports Complex sa San Jose Antique nga gintambungan sa mga rescue teams halin sa nagkalain-lain nga probinsya sang Western Visayas. Dinapit sa kaiwatan si Office of Civil Defense Chief of Staff Assistant Secretary Cesar Idio nga nagdayaw sa nga nagpartisipar bungod sa ila dedikasyon sa pasangkad sang ila hibalo kag koordinasyon agud mas mangin resilient ang riyon sa pag-atubang sa nagkalain-lain nga sahi sang kalamidad. Sa pagkampiyon sang Capiz nakabaton sila sang plaque kag 100,000 pesos nga cash prize. Nagpangaduang Antique nga nakabaton sang 70,000 pesos samtang second runner-up ang Iloilo Province nga nakabaton sang 50,000 pesos. Nakabaton man sang cash prizes kag plaque ang probinsya sang Aklan kag Guimaras. Sunod sa OCD6 ang Regional Rescue Olympics pada nga naghatag sang higayon sa mga rescue team nga maimprove ang ilang kapabilidad kag mapaligon ang koordinasyon sa pagresponde sa emerhensya kag kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Precious Kabuya magarepresenta sa Pilipinas sa 2026 OCA World Championship sa Ireland. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magarepresenta ang national athlete na si Precious Kabuya para sa Team Philippines sa 2026 Obstacle Course Racing World Championship nga pagaywaton sa Limerick, Ireland. Magakompet si Kabuya sa mga pinakabaskog nga atleta sa 100-meter obstacle halin sa nanuhay-tuhay nga pungsod. Si Kabuya, 5 ka beses na nga nag-break sang world record sa 100-meter obstacle kag Guinness World Record holder. Ginpayag sang atleta nga nakapokus siya sa pagdala sang bandera sang Pilipinas kag sa pagpakita sang sagad kag talento sang mga atleta nga Pilipino sa bilog nga kalibutan. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasig City nagpanguna sa Hill Awards 2026 Pavia kag Carles sulod man sa top 3. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kampiyon ng syudad sang Pasig sa 2026 Health Excellence and Leadership ukon Hill Awards. Personal nga ginbaton ni Mayor Stephen Palmares kaupod ang mga katapos ang Pasig City LGU ang tropeyo kag ceremonial check valor 200,000 pesos. Suno kay Mayor Palmares ang pagkilala na tigayon nila nga makuha sa pagpanikasog sang ila City Health Office. Sa piyak nga bahin sulod sa top 3 ang banwa sang Pavia nga ginkilala nga first runner-up kag nagbaton sang 170,000 pesos samtang second runner-up naman ang banwa sang Carles nga nagbaton sang 150,000 pesos. Ang banwa sang Batad ang third runner-up nga may 120,000 pesos nga premyo samtang fourth runner-up ang Concepcion kag nagbaton sang 100,000 pesos. Dalaman bilang mga finalist ang mga banwa sang Tigbawan, Lambunaw, San Enrique, Gimbal kag Putotan. Ang Hill Awards ginahatag sa mga lokal nga pamunuan nga nagpakita sang maayo nga pagdumala
kag pagpatuman sa mga programa sa ikaayong lawas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga pinakamayong produkto sa Iloilo City, madana lag-on yung bida sa farm to table cook-off. Detalye sa balita, WVSU intern Realin Maker. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mga mapreska kag maayo nga kalidad nga patubas kag putahe ang ginbida sa mga mangunguma sa syudad sang Iloilo paagi sa ginhiwat nga Farm to Table Cook-Off Challenge sa merkado lokal sang Hulyo 30 tuig 2026. Yara sa 7 ka grupo sa mga empleyado sang More Power ang nagpartisipar kung sa diin 3 lang ka ingredients ang ila dapat pilion kag dalon. Samtang ang iban pa nga ingredients direkta dapat magahalin sa mga preska nga prutas, utan kag iban pa nga produkto pang agrikultura. Tuyo sang nasambit nga aktibidad nga maghimo sang bag-o nga mga putahe o kon recipe gamit ang mga lokal na mga produkto kag ipakita ang kalidad, presko kag versatility sa mga patubas sang mangunguma sa syudad sang Iloilo. Kaupod si Councilor Miguel Treñas sa panel sang 3 ka judges para sa pag-usisa sa mga putahe sang tagsa ka grupo base sa creativity, presentasyon, sabor kag epektibo na paggamit sa mga locally sourced ingredients. Ginpabutyag sang Iloilo City Government paagi sa Office of the City Agriculturist ang ila pagpasalamat sa More Power sa pag-ugyon sa amo nga inisyatiba para sa mas masangkad nga oportunidad sa mga lokal na mangunguma kag ma-promote ang sustainable agriculture. Ang merkado lokal isa ka plataporma sang Iloilo City para sa mga mangunguma nga makabaligya sang ila patubas kag makakita sang dugang nga ginansya kag para maganyat ang publiko nga suportahan ang mga locally grown na produkto. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Regional Development Council 6 nagiwat sang Infrastructure Forum. Detalye sang balita, Janelle Bacra. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lubos ang ginabiyabi ni Regional Development Council 6 Chairperson kagaktan Governor Jose Enrique Miraflores ang mga delegado sa giniwat ng Infrastructure Forum 2026 sa Diversion 21 Hotel sa siyudad ng Iloilo nga ginorganisa sang RDC 6 Infrastructure Development Committee kabuylog ang Rotary Club of Iloilo South. Lakip sa mga topiko nga gintalakay sa forum ang pagpatuman sang resilient infrastructure standards, structural safety measures, kag nature-based innovation nga mapuslanon sa pagpahamtang sa mga infrastruktura para sa pamuluyo. Ginpakigbahin naman sa isa sa mga guest speaker nga si Engineer Adimar Pama, Presidente sa Association of Structural Engineers of the Philippines, ang importansya sa pagkonsidera sa mga major hazards sa pagpatindog sa infrastruktura, lakip diri ang mga environmental, human hazard, poor planning, design errors, material quality kag kalamidad nga mahimo makaapekto sa kapag-unon. Para naman kay Engineer Abby Jule Torres, Presidente sa Integrated Institute of Electrical Engineers Metro North Chapter, dapat ikonsidera gid ang specialization sa mga tawo nga nagadesenyo sa mga infrastruktura halin sa pisikal nga aspeto, electrical kag madamo pa. Tema sang Infra Forum 2026 sa mga advancing standards, nature-based solutions and innovations for future-ready infrastructure na nagatuyo sa nagalain-lain nga sektor nga ginalakipan sang government leaders, industry experts, researchers, academe, at private sector na makapasanyog sang pag-ubra sa mabakod ng infrastruktura sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alpas Pinas, ginabiyabi ang pahayag ni PBBM angot sa nuclear enerhiya nga mas matinlo, mas saligan kag barato, lakip sa lauman sa mga Pilipino suno sa grupo. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginabi-abi sang Alpas Pinas ang naging pahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya ikalima nga State of the Nation Address sa konsona angot sa pagkonsidera sang nuclear energy agud mapabaskog ang seguridad sa enerhiya kag mabuhinan ang nagataas nga presyo sang kuryente. Sunod kay Gail Certeza, lead convener sang Alpas Pinas,
Ang pahayag sang presidente sa kamatag nga sinyales nga ang nuclear energy hindi na malayo nga posibilidad pero isa na kaimportante nga policy option sa paghatag solusyon sa pangmalawigon nga kinahanglanon sa kuryente sang pungsod. Ginpatpat man ni Certeza nga dihamak nga mas matinlo, masaligan kag barato ang nuclear nga enerhiya. Sino kay Certeza, ang nuclear nga enerhiya ang mas matinlo bangod wala ini nagasunog sang fossil fuel para makaubra sang kuryente. Ginakabig man ini nga mas masaligan bangod hindi ini apektado sang pagbag-o-bag-o nga panyempo. Samtang ini ang ginakabig nga mas barato bangod ang uranium nga ginagamit sa pag-ubra sang nuclear energy ang tuman kagamay lang pero may dako nga ikasarang. Nagapati ang Alpas Pinas nga handa ang pungsod sa pagkakos sang nuclear energy. Ilabi na subong nga may mga moderno na nga teknolohiya kag madamo na nga Pilipino ang may ihibalo sa pag-operate sang nuclear power plant. Ginpasalig naman sang Alpas Pinas nga magapadayo ng ila pagtingwa para sa madasig nga pagsaylo sang pungsod sa nuclear energy. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Isa Treñas ang pag-abi-abi sa 5,400 ka mga delegado nga nagtambong sa giniwat nga 2026 Philippine Councilors League Second Quarterly Continuing Local Legislative Education Program sa Iloilo Convention Center. Nangin, dinapit nga keynote speaker sa event si Cabinet Secretary Attorney Benjamin Benhor Abalos Jr. nga nagpakigbahin sa importansya sang pagpasanyog sang local governance kag pagdihon sang inisyatibo sa mga proyekto para sa local constituents. Pakigbahin man sang Iloilo City Government ang mga programa sa sustainable and inclusive development labi na mga programa sa Iloilo River Esplanade, mga inisyatibo kasubong sa public market rehabilitation, promotion sa environmental stewardship kag healthy communities kag madamo pa nagapabutyag man sang pag-apresyar ang alkalde sa katapos ang Philippine Councilors League sa pagpamuno ni National Chairman Honorable Councilor Attorney Raul Corro, National President Honorable Councilor Benjamin Abalos III, PCL Visayas and PCL Iloilo Province President Councilor JP Peñol, kag PCL Iloilo City President Councilor Miguel Treñas sa pagpili isang syudad bilang host sang dako nga event. Magalawig ang PCL event tubtob sa Hulyo 31. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DOST handa na para sa AI Fest 2026 sa Agosto 3. Detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Handa na ang Department of Science and Technology Region 6 Western Visayas para sa Artificial Intelligence Fest 2026. Suno kay Engineer Rowan Helonga, Regional Director sang DOST 6, antes ang opening program sa Lunes, nakasugod na sang serye sang aktibidad ang DOST kag mga katuwang nga institusyon para sa lain-lain nga sub-event sang AI Fest. Pahayag sang Regional Director, may ginhiwat na nga technical conference para sa AI in Motion sa diin lauman ng aplikasyon sang AI sa patag sang robotics. Magluwas diri, nakasugod naman ang mga organizer sa pagsala sang mga ginsumite nga output sa mga partisipante sa Sini AI, AI Hackathon kag AI Game On. Paubos naman ang slot para sa registration sa AI Technical Conference sa diin kapindi makagatos ang ginalauman nga magapasakop. Sa kabilugan, masobra 1,000 ang ginalantaw sang DOST nga magabuylog sa AI Fest 2026 sa Iloilo Convention Center. Sa piyak nga bahin, gindaragway ni RD Hilongga nga mas dako ang AI Fest sini nga tuig pinaanggid sa 2025. Inibangod nga mas madamo ang mga aktibidad nga nakalinya sini nga tuig, siyam batok sa 4 lamang sang 2025. Naibaluan nga magluwas sa AI Technical Conference, AI Hackathon, AI Expo kag Sini AI, gindugang man ang AI Game On, AI in Motion, AI Speaks, AI Connect kag AI Policy Lab. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, nagiwat ang DSWD sa payouts ng assistance sa mga mangunguma sa Talisay City, Negros Occidental nga apektado sang pest infestation. Mismo si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nagpanguna sang payout kapupod sa Negros Occidental Governor Bong Lacson, Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez, Talisay City Mayor Rowena Lizares, Assistant Secretary for Special Concerns Paul Ledesma, kag DSWD Field Office Negros Island Region Director
Arwin Raso. Sa datos ng DSWD naglabot sa masobra 11,000 nga mangunguma farm laborers sa Negros Island region ang padayon nga nagapangatubang sang epekto sang red stripe soft scale insect infestation nga nagaguba sang pananom kay naka-epekto sa ila palang abuyan naglabot sa 10,325 pesos. Ang bulig pinansyal nga ginhatag sa kada benepisyaryo sa idalom sang Emergency Cash Transfer Program. Ang pagpanagtag sa assistance kabayan sa direktiba ni President Marcos Jr. nga siguradon nga madasig nga malabot ang suporta sa mga pumuli agud mabuligan sila sa ilaliwat nga pag-umpisa. Samtang padayon nga naga-coordinate ang DSWD sa Department of Agriculture, Sugar Regulatory Administration kag mga lokal nga panguluhan para mapadasig ang verifikasyon sa mga benepisyaryo kag mahatag ang bulig sa iban pa nga mangunguma kag farm laborers nga apektado sang RSSI infestation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. naghihiwat ang DSWD Field Office 6 ang Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport Payout on Uplift Payout sa San Joaquin. Naglabot sa 623 ka-eligible nga near poor kag low income households ang nagbaton sang assistance. Kada benepisyaryo nagbaton sang tig 2,000 pesos. Ang uplift isa ka social protection program sang gobyerno nga nagatag sang financial assistance sa poor, near poor kag low income families nga apektado sang pagsaka sang presyo sang katong kuryente kag iban pa nga basic commodities. Makabaton ang mga benepisyaryo sang tig 2,000 pesos sumalin Hulyo tubtob Disyembre. Ang assistance sa Hulyo ang ihatag pinaagi sa manual payout samtang sa mga masunod naman nga binulan ang payout nakadepende sa napili ang digital bank o kon e-wallet sang mga benepisyaryo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masangkad nga buling sa mga mangunguma kag mga isda pa sa uplift gintumo ni Presidente Marcos Jr. sa iya SONA. Detalye sa balita WVSU intern Michael Johnson. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gintumod ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya State of the Nation Address ang Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport o kon Uplift Program ang gilayon nga bulig sa gobyerno sa mga vulnerable sectors lakip na ang mga mangunguma kag mangingisda agud mapahagan-hagan ang epekto sa mataas nga presyo sang gatong tugas ang inaway sa Middle East. Isa sa mga pamaagi nga interbensyon amo ang Presidential Assistant to Farmers, Fisherfolk and Families o kon PAFFF nga masobra 2 ka milyon ka mga mangunguma kag mangingisda ang nakabaton sa bulig sa produksyon kag sa ila kada adlaw nga kinanglahanon. Gintumod man niya, ang kadiwa program nga may masobra 800 ka outlet sa bilog nga pungsod kung sa diin direkta na nga makabaligya ang mga producer sa mga manugbakal nga wala na nga nagaagi sa middleman. Dugang pa nga programa, ang benting bigas meron na nga nagadulong sa bugas sa 20 pesos kada kilo sa masobra 12 ka milyones nga Pilipino. May masobra 2.5 milyones ka mga pamilya ang makabaton sang libre nga bugas sa idalom sang programa nga bawat bayan makikinabang kaupod ang mga lokal nga panguluan. Sunod sa Presidente, ini ang mga programa abang proteksyon sa gobyerno sa kaayuhan sa mga mangunguma kag mangingisda sa tungas ang epekto sang pangkalibutan nga krisis. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. BIR kag DOF ginasiguro ang tax relief measures nga insambit ni PBBM sa iya SONA. Detalye sa balita WVSU intern Rielin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpatuman na sang tax relief measures ang Department of Finance o kung DOF kag Bureau of Internal Revenue o kung BIR para mabuligan ang mga mamumugon, mga magagmay nga negosyo kag iban pa nga taxpayers sa pungsod. Ini pagkatapos ang ginsambit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya ikalimang State of the Nation Address kung sa diin iya ginpatuman ang ginproponer nga tax relief para pasanon ang mga yara sa middle class samtang nagapadayon ang pagbangon sa ekonomiya sang pungsod. Sunod sa ginpagwa nga joint statement ni DOF Secretary Frederick Go kag BIR Commissioner Chardito Martin Mendoza ang amo nga mga tikang lakip sa one-time tax abatement program for micro taxpayers nga ginpatuman sa idalom sang Revenue Regulations No. 4-2026 sang Hunyo 22 tuig 2026. Sa idalom sang programa, ginsiling sa mga ahensya nga mahimo ini magdala sang benepisyo sa mga kwalipikado nga micro taxpayers sa pagpana sa pagbuhin sang ila mga wala pa nabayaran nga obligasyon sa buwis kag mga kulang nga multa.
Samtang, ginpasangkad sang BIR ang value-added tax o kon VAT exemption sa mga bulong kung sa diin madugangan pa ang mga bulong nga hindi nang pagpaidalom sa VAT. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Raylan May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Posibleng risgo sang pagsilika agreement sa seguridad sang pungsod ginapausisa sang Kamara. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpasa sang resolusyon ng pila ka mga kongresman sa Kamara agud sa sao ng probisyon sang PAC Silica Agreement tungod sa posibleng nga peligro sini sa seguridad sang Pilipinas. Ginpangunahan ni Caloocan Representative Edgar Erce, kaupod ang pila ka mga kongresista ang pagsumiter sang nasambit nga pag-usisa. Tuyo sang investigasyon nga o sao ng epekto sang kasugtanan sa cybersecurity, paggamit sang natural resources, kag ang pagkontrol sa mga digital infrastructure sang pungsod. Ginklaro ni Erce nga wala nila ginakontra ang pagpasulod sa mga foreign investors, kundi gusto lang nila masiguro ang transparency kag proteksyon para sa publiko. Ginalauman niya ang resulta sang pag-usisa ang mangin basihan sa paghimo sang mas mabakod nga layi kag polisiya para sa pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, ini sa WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang paneton nga balita, PCG Western Visayas kag John B. Lacson Foundation Maritime University nag-ugyon sa paglimpyo sang baybayon sa Iloilo City. Detalye sa balita, WVSU intern Raylan May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-ugyo ng Philippine Coast Guard District Western Visayas o kung CGDWV naging pangunahan sang PTCC Mariners. Kaupo ng Philippine Coast Guard Auxiliary 601st Squadron o kung PCGA kag John B. Lacson Foundation Maritime University o kung JBL-FMU Arevalo kag Molo Campus sa ginhiwat nga coastal cleanup activity sa baybayon sang JBL-FMU Arevalo Campus sang Hulyo 29, tuig 2026. Yara sa 65 kasako sa mga nanuhay-tuhay nga sahi sang basura, kaangay sang marine litter kag solid waste nga may kabugaton sang halos 6 kagatos kag 70 ka kilo ang nakolekta sa nasambit nga aktibidad. Dugang pa diri, nagbulig man sa pagpanglimpyo ang mga unit sang PCG, kaupod ang Marine Environmental Protection Group Western Visayas, Maritime Security and Law Enforcement Group Western Visayas, Coast Guard K9 Field Office Unit Western Visayas, kag Civil Relations Group Western Visayas. Gintuyo sang inisyatiba nga i-promote ang environmental stewardship, mapataas ang hibalo sa publiko bahin sa importansya sa pagsagod kag paghupot sang marine ecosystem kag maganyat sang hilikoton para magpabilin sang mas matinlo kag mas mapagros nga baybayon. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Raylan May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginumpisa na sa DSWD ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa mga mangunguma sang tubo nga naapektuhan sang peste sa Negros Island Region. Ang kada benepisyaryo nakabaton sa 10,325 pesos sa ilalom sang ECT o Emergency Cash Transfer Program sa DSWD. Ginpangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na paghatag sang bulig sa Talisay City, Negros Occidental sa Miyerkules, Hulyo 29. Ginpahig ni Gatchalian nga marasing nga ginpatuman ng payout sa mga apektado nga pamilya matapos magkumpleto ang validation sang lista halin sa mga lokal nga gobyerno. Sa subong nagpakikangot ang DSWD sa Department of Agriculture, Sugar Regulatory Administration kag mga LGU para matumod ang husto nga numero sa mga apektado kag mapadasig ang paghatag sang bulig. Suno sa pinakauna nga datos, masobra 11,000 ka mangunguma halin sa Negros Occidental kag Negros Oriental ang naapektuhan sang pest infestation sa di nagdeklara na sang state of calamity ang Bacolod City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Third leg sa WV Biz Connects on Wheels giniwat sa Gimaras aktibidad nag-focus sa Miss Empowerment kag Export Marketing Roadmap. Detalye sa balita, Jake. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Matapos ang paghiwat sang Western Visayas Biz Connection Wheels 2026 sa Antique Cagaclan, ang regional nga aktibidad sa Department of Trade and Industry kun DTI Western Visayas ang madinalag-on man nga gindala sa Gimaras. Ang Western Visayas Biz Connection Wheels 2026 nagatuyo nga mahatagan ang mga MSME sa tanan nga probinsya sa rehiyon sang praktikal nga ihibalo kag kahigayunan nga makabayluhanay sa mga eksperyensya kag estratehiya para sa mas moderno kag mapag-on nga pagnegosyo.
Sa iyan ang mensahe, ginhatagan punto ni DTI-6 Acting Regional Director Mutia Yusores ang importante nga papel sa mga negosyante sa pagpasanyog sang ekonomiya, paghatag sang trabaho, kag pagdala sa mga pagbago. Sa isa ka video message, ginpaambit naman ni Governor Maria Lucel Nava ang Kabataan First 2.0 agenda nga nagaserbe nga economic roadmap sa probinsya paagi sa pagpasanyog sang pamatanon kag kababainhan, pagpabaskog sang infrastruktura kag mga negosyo. Ginpaatag naman ni Provincial Economic Development Officer Francis Centural ang mga prioridad kag inisyatibo sa probinsya para sa MSME development kag sustainable local economic growth. Samtang naghatag man ang mga resource speaker sang praktikal nga estratehiya kag impormasyon tuhoy sa Western Visayas Export Marketing Roadmap. Ang WB Beast Connection Wheels 2026 sa Guimaras na tigayon sa bulig sa Provincial Government of Guimaras, Philippine Chamber of Commerce and Industry, national government agencies, kag iban pa nga grupo sa Guimaras. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magatambong sa selebrasyon sang Artificial Intelligence Fest 2026 sa siyudad sang Iloilo si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Inyang ginkumpirma mismo ni DOST Western Visayas Regional Director Ingeniero Inhalonga sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo. Si Secretary Solidum ang magaserbi keynote speaker kag pag-aupda ni Undersecretary Engineer Sancho Maburang. Naibaluan nga sa ang Agosto 3 na. Nga sa Agosto 3 na hiwato ng opening program sang EFS sa Iloilo Convention Center. Pinanggit sa AI Fest sang 2025 may 4 ka sub-events sini nga tuig nga naglabot sa siyam ka aktibidad ng lauman. AI Technical Conference, a Hackathon PGDX, AI Expo, Cine AI, AI Game On, AI in Motion, AI Speaks, AI Connect, ag AI Policy Lab. Lauman sa lihok ang masobra 15 ka speaker nga magapatpat sang ilahibalo sa AI, kag ginalauman nga pagkapatambungan sa masobra 1,000 nga partisipante gikan sa academe, industries, kag iban pa nga sektor. Ang AI Fest, tuigan nga pasundayag sa mga AI products kag mga inobasyon gikan sa mga researcher, startup kag mga global economy. Nagsugod dinhi sa 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:42 sa hapon. Radyo Pilipinas. Kagamihan manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Hulyo 30, tuig 2026 para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.